Magandang hapon, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon Jenny with international name na Koin. As of 4 in the afternoon ay huling namataan ang sentro nitong si Bagyong Jenny, 485 kilometers na lamang po sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay na nitong hangin na 155 kilometers per hour, so patuloy pa rin po itong lumalakas kung kanina 140 kph po ito at yung gustiness hanggang 190 kilometers per hour na. At mabagal pa rin po ang pagkilos ito pahilagang kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Pinalalakas pa rin itong si Bagyong Jenny ang habagat or southwest monsoon over many areas of Luzon, lalo na dito sa may southern portion at malaking bahagi rin ng Visayas and western Mindanao. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Typhoon Jenny. Inaasahan po ngayong gabi hanggang sa Wednesday ay kikilos pahilagang kanluran or paakyat na pakaliwa dito sa may North Philippine Sea, and from Wednesday up until Friday kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility ay kikilos naman ito pakaliwa. Inaasahang pinakamalapit itong si Bagyong Jenny dito po sa Batanes sa araw po ng Wednesday, and that's tanghali po. Nasa less than 200 kilometers lamang po mula dun sa mata nito si Jenny, yung Batanes. So inaasahan po yung direct effect ng ating mga kababayan sa Batanes and even Babuyan Islands ng nasabing bagyo. Inaasahan naman pong tatawid dito sa may southern portion of Taiwan itong si Bagyong Jenny pagsapit po ng Thursday ng madaling araw hanggang tanghali, and then pagsapit po ng gabi ng Thursday ay lalabas na din ito ng PAR papunta po dito sa may southern portion of China kung saan patuloy itong ihina. Inaasahan po yung ating peak intensity kung ngayon po ay nasa 155 kph po ito. By tomorrow, posibleng umabot pa ito sa 165 kilometers per hour yung maximum sustained winds niya. So mababa po sa ngayon yung chance na ito ay lumakas pa bilang isang super typhoon. But nonetheless, magiging isang malakas po ito na bagyo. Samantala yung ating diametro o yung kabuang lawak nitong si Bagyong Jenny ay nasa 560 kilometers po. So yung radius niya is nasa almost 300 kilometers po from the eye up onto the outer portion of the bagyo. So ibig sabihin po, malaking bahagi po ng Northern Luzon na maapektuhan sa mga susunod na araw ng bagyo habang lumalapit po dito sa may parting Batanes, yung sentro o yung mata nitong si Bagyong Jenny. Sa ngayon po, mas maraming lugar na ang merong signal number 1. Signal number 1 po dito sa Batanes, gayon din sa malaking bahagi po ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands. Signal number 1 pa rin po sa northern and eastern portions of Isabela, kabilang ng Makunakon, Divilacan, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Tumawini, Cabagan, Ilagan, San Mariano, Santo Tomas, Dinapigue, Benito Soliven, Nagilian, Gamu, Quirino, Delfin Albano, Quezon at Mali. Signal number 1 din po sa malaking probinsya ng Apayao, ganyan sa northern and central portions of Ilocos Norte, particularly Carasi, Vintar, Burgos, Dumalneg, Bangi, Pagudpod, Adams, Nueva Era, Pasukin, Bacara, Lawag, San Nicolas, Sarat, Pidig, Dingras, Solsona, and Marcos. Meron din po tayong signal number 1 dito sa northeastern portion of Abra, particularly Tineg, Lacub at Maligkong, at sa northern portion din po ng Kalinga, particularly Balbalan, Pinukpok, Rizal, and Tabo. So by tomorrow po, possible na yung mga malalakas na hangin in many areas of northern Luzon at possible na madagdagan pa po yung mga areas dito sa norte na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal number 1, at ilan pa sa mga bahagi ito lalo na sa may extreme northern Luzon ay posible mag-upgrade pa ito signal number 2 and worst case scenario signal number 3. Base naman po sa ating latest satellite animation sa mga susunod na oras, yun pa rin pong eastern side of Luzon na magkakaroon ng direct effect ditong si Bagyong Jenny. Pinaka-apektado ng mga pag-ulan at may kalakasan na rin na hangin dito po sa may Cagayan Valley, lalo na sa may Cagayan and Isabela, pababa ng Aurora, at magi dito rin po sa may Quezon Province. Asahan po yung outer portion itong si Jenny magdadala ng mga pag-ulan, Camarines Provinces, and Catanduanes. Kita rin dito sa ating satellite animation yung mga magiging paulan ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Epekto po ito ng habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng bagyo. We're talking of Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, malaking bahagi rin po ng western Visayas, at dito rin po sa may Mimaropa, at even dito sa may Cavite and Batangas, possible din po yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Other areas of Luzon, kabilang Metro Manila, may mga possibilities din po ng mga localized thunderstorms na epekto na din po nitong si Bagyong Jenny, at yung habagat din po posibleng maka-apekto pa sa ilang bahagi ng western or central and eastern portions of Visayas.